kung si BP Sara ay ma-impeach sa Kongreso kasi sabi ni Redon, confident na confident siya, sabi pa niya, 200 plus na daw ang pumapabor sa impeachment ni BP Sara at gusto lang ma-impeach si BP Sara at hindi na makatakbo sa 2028. Yan ang plano talaga ng kabibig. 'Di ba? At sabi nga ni Kong Puno, ang mga hindi papabor at pipirma sa impeachment ni BP Sara haharap ng mga consequences, paparusahan. Bibig ha? Ganon kalala ang Kongreso. Ganon ka manipulative. Ganon sila ka-controlling. Grabe, no? Pero alam nyo ba, kabibig, kahit na ma-impeach si VP Sara sa Kongreso, ha? VP Sara panalo pa rin. Ay, grabe ka naman, kabibig, para kang demonyo. Hindi, no? Mananalo pa rin si VP Sara. Bakit? Posible, ayon kay Ping Lacson, makinig kayo, sa mga bashers dyan, makinig kayo. Sabi ni Ping Lacson, ang minority bloc na mga senadors, posibleng tututulan nila na mag-convene ang Senado as impeachment court or impeachment trial. Sounds good. Ayon yan ni Ping Lacson, ha? Ayon yan ni Ping Lacson. And take note, sino ba ang nasa minority bloc? Magaling. Marcoleta, Cayetano, nandiyan si Ruben Padilla, Chis Escudero, Jinggoy, at iba pa. Senator Amy Marcos, hindi ba sila marurunong sa batas? Nako po, panalo nga ang mga congressman sa Kamara. Pero pagdating sa Senado, pasensya na. Noon, remember, Chis Escudero nagsabi na forthwith, di ba? Ang sabi ni Chase, hindi ibig sabihin forthwith, ngayon na. O ano ang sinabi ng Korte Suprema? Tama si Chase. At later on, naging unconstitutional ang unang impeachment ni Bibi Sara. Ngayon, alam maglaro ang minority bloc. At sabi niya ni Ping Lacson na majority bloc na member na majority bloc sa Senado. Eto kabibig ha, pakinggan nyo. Baka sabihin nyo, nang gawa-gawa na naman yan kabibig. Mahal talaga si intriga. Kabibig, hindi ako mahal si intriga, oy. Shinare ko lang ang nalalaman ko. Kasi yung iba, busy sa work at hindi nila makita ba ang mga news na very important news. Yan ha. Sabihin nyo naman gawa-gawa ko ang issue na yan. Pakinggan natin. Pakinggan natin ha. Let's listen to this news. Go. Jed, ano ang ibinigay na dahilan ni Senator Lacson sa posibleng hindi pagko-convene ng Senado? Senate President Pro Tempore Panselo Ping Lacson na kung mananalo sa botohan yung mga tututol o mag-oppose sa pagko-convene ng Senate as an impeachment court ay maaari ngang hindi ito matuloy. Nilinaw ni Senator Lacson ang prosesong pagdaraanan bago formal na maging isang impeachment court ang Senado. Aniya, hindi maaalis ang posibilidad na may mga kasamahan sila sa Senado na kukontra na lipisin ito oras na dumating na ang articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, bagamat bahagi ng kanilang tungkulin ang mag-convene, maaari itong dumaan sa botohan kung may maghahain ng morsyon na tututol dito. Paliwanag ni Senator Lacson dahil ang Senado ay binubuo ng 24 na miyembro. Hindi ito maituturing na one-man court kung kaya't ang boses ng mayorya ang masusunod. Sir, yung convening, kapag may kontra, i-divide niyo yung house, hindi ba? In-anticipate namin, may magko-kontra. Yes, sir. Sir, kailangan ba i-divide yung house? Hindi po ba automatic na dapat mag-convene kayo kasi trabaho niyo po yun, even if may magkumontra? May motion May motion na wag i-convene. Sa botohan mauwi yun. Kasi ang court, hindi naman one-man court Correct. It's a 24-member court. Correct. So majority pa rin yung magre-rule. Correct.
Binigyang diin din ng Senate President Pro Tempore na habang hindi pa formal na nagko-convene bilang impeachment court silang mga senador, sila ay kikilos o magde-decide muna bilang Senate as a body. Ibig sabihin, ang desisyon kung itutuloy ang pagbuo ng impeachment court ay nakadepende sa botohan ng mga senador sa ilalim ng kanilang regular na tungkulin. Balikan ko lang po yung sinabi nyo na pag may nag-oppose or kumontra dun sa pagko-convene ng impeachment court, i-divide yung House. Eh, di sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. Tama. Hindi siya magiging unconstitutional, sir, Well, since... kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not impeachment court who will decide by a vote of majority kung magko-convene kasi hindi pa nga naka-convene. Senate pa lang, sorry. I have to correct myself. Samantala, aminado si Senator Lacson na maaaring mauwi sa legal na usapin sa Korte Suprema kung sakaling magpasya ang Senado na huwag mag-convene bilang isang impeachment court. Dahil dito, maaari aniyang may maghain ng petisyon sa Korte Suprema tungkol dito. Ela dahil ngayon ay hindi pa naiaakyat o naitatransmit yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado, mayroong iba't ibang possibilities and eventualities na inaasahan yung mga senador at isa na rito yung binabanggit nga ni Senator Lacson na posibleng hindi matuloy yung pag-convene kung mananalo sa botohan yung mga mag-oppose o tututol na mag-convene ang Senate as an impeachment court. Pero nauna nang binanggit noon ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi na dadaan pa sa botohan yung pag-convene nila as an impeachment court. So ayan yung mga ilang bagay na antayin natin dito sa Senado oras na umakyat nga yung articles of impeachment ni Vice President Duterte. So pwede pa. I told you ka bibig. Hindi pa panalo ang Kongreso. Kahit naka 200 plus pa kayo dyan, kung pupunta na yan sa Senado, at pagbobotohan pa nila kung mag-convene sila or hindi, at kung ang majority ng boto ay magsasabi na hindi tayo mag-convene as impeachment court, walang magagawa ang Senado. Take note ha, may TRO pa na isinumite si BP Sara. At wala pang aksyon ang Korte Suprema dyan. So pag-iisipan pa ng mga senador yan, lalo na ang minority bloc. Pag-iisipan nila kung paano itong impeachment ni BP Sara pwedeng tututulan nila na hindi mag-convene ang Senado as impeachment court. Nako, yan na kasi ang sinasabi natin. Pero alam nyo ba, kabibig, si BP Sara walang hinanakit. Oo, grabe no. Grabe naman ang puso ni BP Sara. Hindi siya vindictive. Wala siyang hinanakit sa mga tao na niyurakan siya, sinabing bobo, incompetent, lahat na lang mga salita sinasabi nila tungkol kay BP Sara. Lalo na sa mga kongresistang mag-i-impeach sa kanya, pipirma sa impeachment, hindi siya vindictive mga kabibig. At talagang sinagot niya ang mga kongresistang ito. Sa iyong palagay, anong mas pasahin, pakinggan nyo na lang ang statement ni BP Sara, ha? Pero kung ako si BP Sara, excuse me, pag maging presidente ako, magtago kayong lahat. Pero kay VP Sara naman, ang sinabi niya, hindi ako vindictive sa mga taong merong like this, impeachment. Pero, pag ikaw abusado sa iyong posisyon at kurakot ka, ay natural, haharap ka sa kanya. Makukulong ka. Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon. Si Speaker Nogales. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao.
Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Kung final yung complaints, walang ebidensya at all. Oh. Yung Yun nakalagay. dapat ang gawin. Lahat yun parang, ano man tawag ng abogado sa kanila? So, kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So, yun yung dapat tinitingnan nila. May basehan ba ito o wala? Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? There you go. Tama si Bibi Sara. Yung mga kongresista, mag-isip kayo. Si Bibi Sara hindi vindictive. Meaning, hindi siya ang tawag dito, sa Bisaya pa ba, dili ko manimalos. Bisaya, dili ko manimalos ninyo. Pero sa Bisaya pa, dili ko manimalos, pero dili ko kalimtan ang yung gibuhat sa akin. Hindi nga ako, hindi ako revengeful. Hindi ako magre-revenge sa inyo, pero posibleng hindi ko kakalimutan yung ginawa niyo sa akin. Pinapatawad ko kayo, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa niyo sa akin. Hala, posibleng ganun ka, bibig. 'Di ba? Naku. Ganun pa rin, delikado si Bibi Sara. Pero ka, bibig. Ito ha. May ipapakita ako sa inyo. Ito ha. Share ko sa inyo yung video na kung saan ito lang. Kayo nang bahalang humusga, mga kabibig. Ito. Kung ma-impeach siya, sa tingin ko nasa lansa na maigi ni Vice President Duterte, who will take over. I think that becomes now a chess move that is very hard to respond to. Kasi una-una walang kalaban dun sa kabila na nakikita nila malakas. If ever po na magkaroon ng desisyon ito pong Korte Suprema pabor po kay Vice President Sara Duterte or itong impeachment court pabor kay Vice President Sara Duterte, mas lalo ba na titibay yung kanyang magiging puntos nito? And if ever naman po na ma-impeach ang pangalawang Pangulo, kasi nababasa ko rin sa social media yung mga suggestion ng ibang mga netizen na halimbawa na kung ma-impeach ang pangalawang Pangulo, meron pa namang Duterte na maaring qualified na during that time, which is si Mayor Baste. Baka mapunta rin doon yung suporta na intended for Vice President Sara Duterte if ever po na ma-impeach naman po. Ano po nakikita nyo po dyan, Prof? Alam mo, Admar, yun yung tinatawag na shared brand. Nakikita natin, there was a date sometime in April 22 when the father had the ICC what they call this presentation of the charges and the jurisdiction issue, and while the Vice President was undergoing this probable cause hearing in the House. So makikita mo sa shared brand, pag naapektuhan yung isa, may apekto doon sa mga anak, no? Pag naawa ang mga botante sa ginagawa kay former president, may effect rin sa mga anak. Yung kung ma-impeach siya, sa tingin ko nasa lansa na maigi ni Vice President Duterte, who will take over. And I think that becomes now a chess move that is very hard to respond to. Kasi una-una, walang kalaban dun sa kabila na nakikita nila malakas. Pangalawa, magsasanib puwersa pa sila. Ano yung agreement tungkol sa pagsasanib puwersa? So lahat yan stand still hanggat matapos yung impeachment. Kung natapos ang impeachment na si Vice President ay hindi na convict, correct, wala na. Kumbaga, all odds shall make it. Kung na-convict siya,
there are scenarios and they have actually lined up the possibilities of other candidates. Basti na yan. Malakas pa rin ang puwersa Malakas ng Duterte-backed candidate. Kasi sa nangyari dito sa impeachment. So mahalaga ang Korte Suprema dyan, mahalaga na sana maaga silang magdesisyon para nakakasama yan dito sa usapin ng trial. Kasi Tama mga kabibig. So ito naman ang komento ng ating mga netizen. Political analyst pero sa Duterte na nakatutok. Anong klaseng analyzer yan? Duterte pa rin. Isa pa tong network na to. Susunod to PGMN. Magkaiba tayo ng paniniwala. Mayroon tumaya sa taong may aligasyon ng korupsyon. On feeling. Roberto magtawag. Sos, bisan unsaon ninyong pagdaot si VP Inday Sara, Duterte lang gihapon ang mga tao. Oy. We are solid Duterte. Tama. Oh. Nawala ang usapin sa corruption, puro impeachment. May kasabihan kung sino ang minamata-mata at pinagtutulungan sa tamang panahon at oras, ikay itataas upang ipanalo. Wow!